tayo sa Panginoon. Isipin mo, ito na lang yung last day. Last day na pag-worship, and you will give your best clap offering sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, worship the Lord. We worship you, Lord God. Purihin ka. Purihin ka. Yes, Lord Jesus, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Dinako mo kami sa lugar na ito dahil may purpose po kayo once again, Panginoon, Lord Jesus, to gather the saints, oh Lord God Jesus, because your time is at hand. Ang lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, sa gera, Panginoon Lord God, sa Iran at Israel, Panginoon Lord God, ang kaguluhan na nangyayari, Panginoon Lord God Jesus, ito po ang mga signos na kayo ay malapit nang dumating. Isang blessing po sa amin, Panginoon Lord God, na alam po namin ang mga bagay na ito. Kung kaya't, Panginoon Lord God Jesus, ang oras na nalalabay sa aming mga buhay, Lord God, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon Lord God Jesus. And we are looking forward for the blessed hope and the glorious appearing of our great God. Salamat, Panginoon Lord God. In Jesus' name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Amen, amen, and amen. Praise God. Good morning. Hallelujah, Jesus. Sabi nga, kapag may umpisa, may wakas. Ano po? So, ito na po yung aming last Sunday. And we are looking forward to see you again after a year. Amen. Medyo mahaba-haba po ang ating bakasyon. But hopefully, by God's grace, kung ano man pong kalooban ng Panginoon, ay makita-kita pa rin po tayo. Amen. And I would like to acknowledge ang aking mga in-laws, si Papang Enima at si Ate Lan na magta-travel tomorrow sa Ireland. Amen. And the rest ng ating pong mga bisita for today. Amen. Praise the Lord. God is good. Ayoko po maging emotional dahil kapag Father's Day, it was a memorable day sa akin. 2 years back, nag-travel po kami sa aming place sa Kamaya. And then, all of the sudden, pangit ang weather forecast. So maaga po kaming bumalik sa Pampanga, sa Angeles. And it was Father's Day. It was the last message ni Pastor Esti. I missed that opportunity. At nung dumating po kami, nagkaroon po ako ng palpitation because of the long drive. Inikot po namin yata yung buong Bataan because we're looking for another alternate route. Dahil po may mga tawag nito, mga rocks and debris dahil sa bagyo. And you know, the Fathers knows best. No? Dahil that time, habang nagpapalpitate ako, nag-request po ako ng saging latundan. Sabi ko, Dad, I think I'm losing a lot of sodium, potassium, chloride, and bicarbonate. That's why, nagkakaroon naman ako ng, binigyan ako ng saging, pinadala niya kay Brother Genesis. Instant, Instant. Kaya yung mga magulang natin, habang nabubuhay pa po, i-cherish natin yung moments. Mapalad po kayo at kung may mga father pa po kayo, you have to love them and embrace them. Amen. Hindi pa rin po kami nakapag-move. Every time na nandun ako sa taas, parang nakikita ko si Pastor at Pastor dito. Maging kapatid po namin si Kuya Oliver. Para nakikita ko pa rin si Sister Len nandun sa kantin
at si Brother Ben. Great people, no, ng GCM. And yet, sabi ko nga po, magkita-kita pa rin po tayo. It's not the end. Meron tayong place kung saan magsasama-sama po tayo. Kaya kung hindi po tayo aware kung saan tayo pupunta, this is the place na piniprepare po tayo ng ating Panginoon because lagi kong sinasabi, 24/7 tayo mag-worship sa langit. Di ba, Pang? Lagi tayong papalakpak doon, sisigaw because the glory of God ay makikita po natin. Amen. Kaya po, mapalad po tayo dahil imbes na natutulog po tayo ngayon, we are here to worship the Lord. Amen. With all the saints na kasama po ninyo sa inyong mga katabi. Amen. Praise God. So, ang message po today, part 2 po ito. I preached this one last September 2022. So, it's been like almost 3 years. So, gusto ko pong may share sa inyo ang kwentong ito na alam ko po, magkakaroon po tayo ng idea. Amen. Sa buhay na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Amen. So may I request the congregation na tayo po'y tumayo. If you have your Bible, mas mabuti po na buksan po natin sa Book of St. Luke, chapter number 15, verse 28. Luke, chapter number 15, verse 28. Hallelujah. Ang sabi po ng Luke 15:28, datapwat, nagalit siya. Lahat ng magalitin dito magsabing Amen. Yan. Pag lagi po tayong galit, malapit tayo sa kapahamakan. Tataas ang ating blood pressure, tataas ang ating cholesterol, tataas lahat, pati sugar. Datapwat nagalit siya, mimuaya po ano. At yung masakit pa dito, ayaw niyang pumasok. Very powerful words na I don't want you to miss sa kwentong ito. Kaya nga po ang title ng message, Refuse to Go In. Siya po'y nagalit at ayaw pumasok at lumabas sa ang kanyang ama. Dahil sa katigasan ng puso, sa katigasan ng ulo, dahil sa bitterness, galit, puot, ang ginawa po, ang ama, ang kanyang ama, siya po ang lumabas at siya'y namanghik sa kanya. The best lang po talaga rin tatang na. Yung tatay talaga. Pag nagre-rebelde ang mga kabataan, ang tatay po natin ang nakakaunawa sa atin. Lalapitan ka at kakausapin ka. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Mapalad po ang bawat isa na may mga magulang pa na nabubuhay. Kaya sariwain po natin ang alaala ng bawat ama na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos na dakila, pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito. I-prepare mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. I-prepare mo, Panginoon Lord God, na ang aming puso, Panginoon Lord God, ay mabuhusan ng iyong mga salita, na ito ay tumimo at lumago, Panginoon Lord God, na habang kami nabubuhay, maalala po namin ang mensahe na ito, Panginoon, na alam ko po, Panginoon Lord God Jesus, makaka-relate po ang bawat isa. Salamat, Amang Diyos, sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyong banal na presensya. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.
Napansin po siguro ninyo yung ating picture. Mag-ama na nag-iiyakan. At the back ng kwentong ito, pinapakita ng buong mundo na merong isang prodigal son. Merong isang rebellious na anak. At yung nasa likod, hindi masyadong clear dito, yung nasa likod doon, yun yung kapatid na nag-o-observe. At kung makikita po natin ang kanyang muka, abang nag-iiyakan ng mag-ama, siya po ay walang emotion, siya po ay nakatayo lang, wala siyang imik. Amen? Sa buong mundo, kapag narinig natin ng prodigal son, siya ang righteous. At itong nagrebelde na bata, na anak, siya yung bad boy. Agree or disagree? Correct? Okay, tingnan po natin. Yan ang tinuro sa atin nung bata tayo, may prodigal son. Pero makikita po natin mamaya, may kwento po pala yan. At mali po pala yung kwento na binigay sa atin. And God will reveal to us this message today. Sino po dito yung once in your lifetime nagalit tayo sa ating mga magulang? Nagtampo. 1, 2, 3, 4. Sam, nagalit ka? Nagalit ka kay Papa Ngador? Kay Darang Bet? Kay tatang mo? Normally, nangyayari po yan, lalo-lalo na we as mga anak, madali po tayong magalit. Lalong-lalo na, pag may gusto tayo, hindi tayo pinagbigyan ng ating mga magulang, right? Pag minsan, alam mo na mahal ang biliin, ang gastusin, dahil yung mga classmates mo, bago ang kanilang mga shoes, may mga Nike, may mga Reebok, tapos ang nanay mo, binili lang ang sapatos mo sa Shopee, sa Lazada. Parehas din, may Nike. Kaso, magkaiba ang presyo. Minsan nahiya po tayo. Kinakahiya natin yung sitwasyon natin. Lahat sila, bago ang bag, tayo, wala tayong bag. Yung mga classmate natin, bago ang mga uniforms, tayo, dahil nawasa ang tubig mo, kulay dilaw na. And then we start to rage. We start to rebel against them. Kasi yung ating isip, na-influensaan po tayo ng ibang tao. That's why we have to be guarded sa mga tao. I'm sorry, Maxine, I'm preaching in Tagalog, in full Tagalog. But we will have translation later on. Ang mga tao na nasa paligid natin, church, is very crucial. Yung mga influencer sa buhay natin, very crucial. Bantayan po natin yung mga anak natin sa social media because they might be influenced by this world. At darating ang araw, hindi na natin sila kilala. Marami po ngayon ang ginagawang mga elemento, ang sanlibutan, para mag-create po tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Especially the youth. Kayong mga kabataan. Kayo ang tinitiran ng diablo because if you will be fractured, wala nang future ng church. Wala nang tatayo dito after 15, 20 years. Kaya ang ginagawa po ngayon ng diablo is trying to deceive as many as he could.
Because at the end, brothers and sisters, ito po ang kanyang masterpiece. To steal, to kill, and to destroy. Kaya, kapag may puot po tayo, especially sa ating mga kapatid, kasi siya yung favorite ni mommy, ni daddy, you have to guard your heart. Guard your heart. Dahil yan po, ang bitterness ay hindi po yan kalooban ng Panginoon. That bitterness, it is the old behavior ni Cain. Kaya pinatay po niya ang kanyang kapatid. It is the oldest sin of this world. If you don't know the history, brothers and sisters, ang simpleng bitterness na yan or jealous heart, yan po ang nagpapatay kay Abel. Amen. Because of that reasoning. Kaya kung alam po natin ang ginawa ng diablo na deceive po si Cain, dahil po nakita niya ang favor ng Panginoon ay kay Abel, he tried to kill him. Ganun po ba tayo? Gusto natin patayin ang ating kapatid because of those attitudes, behavior? I'm telling you, church, it's time to set all the captives free. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng ganyan, na may hatred ka sa kapatid mo. And you know it. Amen. Ano po ang binanggit sa book of 1 John, chapter number 2, verse 9? In 1 John, chapter 2, verse 9, the Bible mentioned, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Right? Nag-a-attend ka ng church, pero may hatred ka sa kapatid mo. That's foolishness. Ang sabi ng Bible, ikaw ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Amen. Kaya nga po, basically, ang mga magkakapatid, nagmamahalan yan eh. Right? Tulad ni Genesis at si Jemima, Mikhalugula po rin ng mikapatadarinig. Inseparable. Si Samuel at si Faith. No? Pagka sisermonan ko la, nakikita ko po sa CCTV, nag-uusap sila, ikaw kasi, ikaw, ganyan, no? So nakikita ko yung concern po nila, no? Manyaman po ang ating kapatid, right? Pag may kapatid ka, ang sarap ng may kapatid. Right? Totoo po yan. Sa problema, kasama natin sila. Right? Pag walang problema, pag may walang pera, di ba, Brother Vlad, mandam ko po ang Pastor Vlad. Amen. Or vice versa. But the problem is, sometimes, yung mga naka-influence sa atin, sa paligid natin, it will remove us from that love. All of the sudden, everything changed. Pag may barkada na po yung kapatid mo, in mind na, it will be totally different. And the problem is, brothers and sisters, those influence, it can destroy your relationship with your loved ones. Amen. Amen. Ito po ang kwento ng Panginoon. Alam ko, wala pa pong mga Facebook media noon, wala pang mga TikTok, wala pang mga Instagram, but ang Panginoon, meron po siyang kinuwento. And I know you are very familiar with this story, brothers and sisters. Amen. Let's move sa Luke chapter number 15. Very straightforward message. Luke 15. Meron ba kayong program sa Father's Day? Okay. Luke chapter number 15, verse 11 to 32. Straightforward po yan, Brother Bert. Hindi ka makakatulog. Tingnan mo. At sinabi niya, nagkukwento ang Panginoon. Are you ready? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. So, the Lord did not mention their names. Because most probably, ikaw yung ama at meron kang dalawang anak. Or most probably, ikaw yung isang anak na good boy, ikaw yung isang anak na bad boy. So, ang Panginoon, brothers and sisters, intentionally, hindi niya po binigyan ng pangalan because He knows that on June 16 ba ngayon?
June 15, 2025, mapipreach po natin dito para magkaroon po tayo ng liwanag. Amen. So ang sabi ng Panginoon, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, imagine, all of the sudden, masayang pamilya po ito. Very rich ang family na ito. But all of the sudden, brothers and sisters, may nag-shift, may nag-deviate doon po sa pagmamahalan ng pamilya. Most probably, ito po ay na-influencean, nabarkada. Nagkaroon po ng maling understanding about love, about family. Amen. So, sinabi po ng ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang naukol sa akin. Imagine isang bata or isang youth, kinukuha na niya yung kanyang inheritance. In Hebrew language, brothers and sisters, foul po ito. Parang kinukuha mo na yung mana mo, buhay pa yung tatay mo. Right? Saan mo nakuha yung ganyang konsepto? Saan mo nakuha yung ganyang mga ideology sa buhay mo? Sometimes we think that this is the right way. Pagod na ako sa bahay na ito, gusto ko nang lumaya para ako nasa jail, bawal dito, bawal doon. You want to be set free. Amen. Sino bang mga batang ganyan? Gusto nilang maging malaya, maging independent. Gusto nila na sila po ay mawala sa piling ng kanyang mga magulang. Tandaan mo, pag wala na yung mga magulang mo, doon mo lang marirealize ang importansya po nila. Kaya I'm telling you, straight to the point, if this is your ideology, brothers and sisters, most probably you were already distracted and you were already influenced ng mundong ito. So sabi niya, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang naukol sa akin. See, he was referring to himself. At ibinihagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Imagine, ang tatay naman po, when he heard na alam niyang mali, but because of his love, okay, ibinigay po niya sa kanyang anak yung kanyang mana na naukol sa kanya. Right? Ganun po ba tayo? I'm telling you, Church of God, makaka-relate po tayo. Sometimes we are very demanding sa ating mga magulang. Masyado tayong nagre-request ng mga bagay na alam po natin pag minsan hindi po yan kalooban ng Panginoon. Now, watch this. Verse 13. At hindi nakaraan ang maraming araw on the spot when he took all his inheritance, ay tinipong lahat ng bunso ang ganang kanya. So, kinuha po lahat ang kanyang mga mana, ang kanyang mga possessions, ang lahat po ng mga pera, at naglakbay po siya sa isang malayong lupain. So, it was already at his mind that he will go away, far, far away sa kanyang mga mahal sa buhay. Gusto nilang lumaya, gusto nila na magkaroon ng freedom. That's why, ginawa po ng batang ito, siya po ay pumunta sa pinakamalayong lugar, unreachable. At dooy, eto po, inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. So nakita po natin, brothers and sisters, siya po ay na-influensaan and he went far away. The Bible mentioned it clearly. At inubos po niya ang kanyang mga inheritance because ito lang ang kanyang alam. He wasted a lot of money. He wasted a lot of time. Amen. At inubos po niya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. In a righteous way. Ginasta niya. Nagsugal siya. Nagshabu siya. Nagmarijuana siya. Nag-vape siya. Name all those vices, brothers and sisters. Unlimited ang kanyang ginawa.
He did not even think what will gonna happen tomorrow. Hindi siya nag-iisip kung ano yung mangyayari, anong mga consequences. Basta ang alam niya, masaya ako ngayon, and nobody even care. Amen. Sometimes dumarating tayo sa mga ganung pagkakataon, we think only for ourselves. Iniisip mo lang lagi yung sarili mo, sarili mo, sarili mo. So ginastos niya lahat. Sa kalayawan, sa lahat po ng mga vices, brothers and sisters. And verse 14, at nang magugol niyang lahat. Malamang, nag-scammer pa po ito. Ay, scammer ba? Scatter. Nag-scatter yan, nagbili siya ng maraming mga lotto tickets, mga tumayayang wedding, may lahat po ng mga, kasi ang nagugol po niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyaon. So kung nasaan po siya, kung saan po siya napunta, it turned out, nagkaroon po ng scarcity. Nagkaroon po ng pagkagutom at siya'y nagpasimulang mangailangan. Is it ringing the bell? Parang ako yun O, ikaw nga. Naranasan mong walang-wala. Nung sagana ka, meron ka, sige. Kaskas dito, kaskas doon, kain dito, kain doon, shopping dito, Lazada doon, you have all the things in life. Unang-una, hindi mo naman kasi pinaghirapan Ano mga bagay na hindi pinaghirapan, madali po yang gastahin. Tama, mali? Pag hindi mo pinaghirapan ng isang bagay, madali lang po yan. You wasted everything. Hindi niya iniisip kung ano yung mangyayari bukas, next week, next month, next year. Because he was living in a righteous way. Righteous way. And at the end, brothers and sisters, the Lord, in that place, in that spot, kung nasaan po siya, nagkaroon po ng taggutom. Is it the plan of God? Yes, it's the plan of God. Huwag mo sabihin na, ay, coincidence mo, may COVID kami, or no, it's a plan of God. Everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, may kinalaman po ang Diyos. Nung walang-wala ka na, doon mo marirealize, doon sa place na meron ka, karin ka po mamalasan. Tama ba? Malasin ba? Mamalasin. Right? Coincidence? No. It's a plan of God. Kaya ka naghihirap ngayon, brothers and sisters, because it was already the plan of God. Dinesign ng Panginoon yan so that you will learn from your mistakes. And everybody will learn their mistakes. Kailan? Kapag nagkamali, doon tayo natututo. Bakit ka nahihirapan ngayon? Balik po tayo sa root cause. Maybe nagkaroon tayo ng rebellious spirit sa ating mga puso. Maybe nagkaroon ka ng puot, nagkaroon ka ng galit, and all of the sudden, brothers and sisters, everything, parang na-sum up, now you are in trouble. It's not by accident na naghihirap ka ngayon. It's not. Amen. Kaya few days back, may gumagawa doon sa aming Jetmatic for the end time. Amen. Nakita ko po siyang, ikaya maglakad. Sabi ko, halika, upo ka. So nagtataka po siya. Kinuko yung paa niya. Sabi ko, may fracture ka, bro. Oo nga po, may fracture. Bakit pinabayaan mo? Kasi po, yung pangkabuhayan ko po, ma-impaired. Imagine, sabi ko, ngayon, magsasuffer ka. Kailan pa yan? January po. May fracture na po yung calcaneum niya. Yung bukong-bukong. May fracture niya, hindi po niya pina-opera. Hindi po niya nilagyan ng pinailot daw niya, sabi ko. So now you suffered the consequences. Mangilot ko po. Opo ako, mangilot ko po ako. Fractured siya. At yung paninigarilyo po niya, talagang
wagas. Sabi ko, bro, Max, sabi ko mukha ka, loko mo sigarilyo. I'm sorry po, no? But I have to be honest because at the end, pag nagkaroon ka na ng emphysema, nagkaroon ka ng fibrosis sa sigarilyo, ang mahirapan ang pamilya mo. Right? Di ba, Justin? Right? Pag nagsisigarilyo ka, meron po yung end. I'm telling you, lahat ng mga smoker magsabing, praise the Lord! Lahat po na naninigarilyo, it's evidence-based medicine. It's true, it's fact. Pag bumili ka ng isang kaang sigarilyo, makikita mo doon yung picture na may mga emphysema. Right? Correct or no? Tinanggal na ngayon yung mga Hope, Marlboro, basta pagka bumili ka ng sigarilyo, meron po yung nakalagay dyan na lang at may fibrosis. It's proven already. You were not born to smoke. Hindi ko matanggal yung sigarilyo, pastor. Nahirapan ako eh. Isipin mo lang, nung sinilang ka sa mundong ito, hindi mo kasama si Marlboro, si Hope, or whatever na gusto mong sigarilyo. Right? Sabi ko, mahirapan ka. There is a consequence. At kapag na yung consequence na yon, tinamaan ka na, end of the story. Amen. Yung nalalanghap mong oxygen ngayon, brothers and sisters, amen, hindi mo na ma-enjoy. Hindi ka na makakalabas na you can breathe the air. May kasama na po kayong oxygen tank sa inyong side. Hanggang kailan? For life. Dalawa lang pong lungs ang binigay ng Panginoon sa atin, kaya you have to be careful. Right, Bert? Naninigarilyo ka, Brother Robert? Ha? Markang ngungut yata, titirahan. So ito pong lalaking ito, brothers and sisters, it was influenced. Amen. And then on the spot, may kailangan na po, no? Po coincidence na kaya lugar kung no karin niya, karin pa po in kasakitan. Right? Sometimes, brothers and sisters, God will allow those situations sa ating pong mga buhay because He has a purpose. And ano yung purpose niya? Verse 15, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain yun. So wala na po siyang choice. He doesn't have money. He doesn't have shelter. He doesn't have food. He doesn't have anything. Kaya po anong ginawa niya? Sinugo niya siya sa kanya mga parang upang magpakain ng mga baboy. So now he needs to live. So nagpapakain po siya ngayon ng baboy. Dati may pera, dati po mayaman, dati po meron siyang power and authority. Now what happened, brothers and sisters? End of the story. Walang-wala na. So he need to survive. So ngayon po siya ay nagpapakain ng baboy. Sino nagpapakain ng baboy dito? Malapit ng piyesta. October na niya. Sister Jane, kapilan ng piyesta Bamban? February? January? Maragol na rin babi ka niyan. He did it. May purpose ba ang Panginoon? Yes, may purpose ang Panginoon. Bakit ka nahirapan? May purpose po ang Panginoon. And for that purpose, verse 16, ibig daw po niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa. Imagine, na kinakain ng mga baboy at walang taong magbibigay sa kanya. So he started to realize, brothers and sisters, magpakain niya pong babi. Yung ipa po ng baboy, wala na. Kinain na ng mga baboy. Naranasan niyo po bang magutom? Sino po dito sa buong buhay niya, wala po siyang pagkain sa isang araw? Sino po nakaranas nun? Come on, church. Be honest. Sino po dito naka-experience na isang araw hindi ka nakakain sa buong buhay mo? Wala. Naranasan ko po. Pero intentionally sa akin, nung nawalan ako ng trabaho for 6-7 months, wala po akong trabaho, nasa abroad po ako, nasa Bahrain. I made a stupid decision sa aking buhay. I signed a contract na hindi po pinalad yung company. I was stuck for 6, 7, or 8 months. Nothing. Zero. Alam po ni Pastora yan at ni Brother Henry. Naranasan ko pong isang araw na hindi po ako kumain. Fasting? No. Intentionally talaga pong hindi ako kumain. But yung gutom na yun, naranasan ko.
Ang hirap po palang magutom. Kaya niyan din tangya po yung Sister Ann, dumating siya galing ng, I don't know, sa Frankfurt. Saan ka galing nun? Sabi niya, kumain ka na? Marine ako man po. Kaya pa po asawa kanita. Di pa ba kami mag-asawa? Dinala ko siya sa beach. Pinakain po niya ako na talaga, ikin na po mga nanong kumain. May nga pa kaya po. Mahirap po. Noong naranasan ko po magutom, that's the turning point in my life. Now I know na lahat ng mga decisions natin dapat po ay laging kasama ang Diyos. Lahat ng mga decision mo, maliit, malaki, small, medium, large, dapat po involve natin ang Panginoon kung tama yung ating decision. It was my turning point. Kaya ngayon, pag may mga nare-receive akong mga offer, pinag-iisipan ko po yan. In-offer ako ng Dinata dito as their occupational doctor way back in 2022. Nasettled na po lahat. They gave me all yung job offer and everything. It was 6 digits po. Hindi po siya 5 digits. It was 6 digits. Pinag-pray po namin, Sister Ann. Total, sabi namin, uuwi rin ako ng Pilipinas. We prayed. Lord, if it is your will, let your will be done. Amen. So, hindi po namin tinuloy. You know why? Kasi nagka-COVID. And you know what COVID happens? Ano po? Lahat na wash out yung mga trabaho dito sa Pampanga, all over the Philippines, all over the world. Kung wala po tayong Panginoon, we decided, nga po kami siguro ng aking buong pamilya. But because God is so good, amen. Because I learned how to be hungry. Naranasan ko na pong magutom, kaya I don't want to experience that. So sabi niya, walang pagkain ibibigay sa akin, pati yung mga baboy, sold out na. Wala na. Dating marangyang buhay, dati kumakain sa oras at gusto mo, may merienda pa, may midnight snack pa, now totally zero, nothing. And do you think it's not the plan of God? It's the plan of God. Kalooban po ng Panginoon yan. Huwag kayong magdamdam sa Panginoon, church. Kung parang pong nabuhusan na kayo ng mga problema dito, hindi pa natatapos, Brother Jojo, isang problema, meron na naman problema. I know this is the plan of God. Amen. May kwento po yan. God is directing your paths. God is telling you to learn from this path. Tinuturuan tayo sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay right now, brothers and sisters. I'm telling you, God has the plan. Amen. What's this? Verse 17. Datapot ng siya'y makapag-isip. See? Nung bumalik po ang kanyang senses, ang sabi sa Bible, datapot ng siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito ay mamamatay ng gutom. Now, we started to realize, yung mga katiwala namin sa aming bahay, hindi naman sila nagugutom ng ganito. Wala pang delay ang sweldo. Di ba, Brother Bert? May advance pa. Hindi pa naubos yung sweldo mo nung May. May sweldo ka na ng June. May bonus pa. Here, Church of God, you started to realize saan po magkakaroon ng tamang pag-iisip kapag naranasan mo na ang kahirapan. Kapag naranasan mo na ang walang-wala, doon mo lang po marirealize. You know the feeling, right? Kaya kami pong mag-asawa ni Sister Ann, sabi ko kay Sister Ann, naranasan kong make board King Baguio. Naranasan ko doon talaga paano po ang buhay. Mahirap ang board. Though may board and lodging po kami noon. Nangungupahan po ako sa Baguio.
for like almost 4 or 3 to 4 years. Naranasan ko. Kaya sabi ko kay Sister Ann, kung magbubukas man tayo ng bed space, yung lahat ng mga possibilities na gusto natin na wala noon sa bed space, gawin natin. Kaya nga po kahapon ba yun or 2 days back, sabi po ng isang tenants namin na bago, ang mura-mura po ng sa inyo. 2,500, libre tubig, libre po electricity, libre po ang wifi, libre po. Sabi namin, bakit po libre lahat? Kasi naranasan namin maging estudyante. Naranasan namin kung paano po naghihirap ang mga young professionals. Kaya, wala pong mga hidden charges. Amen. Kaya nakikita ni Sister Telma, di ba, Sister Telma? Ang prayer, pag nandun na kami ni Sister Ann, nagpe-pray na kami, Lord, magdala po kayo ng mga tenants dito. Ilang araw lang po, meron nang nag-rent dun sa stall. Because we prayed. Lahat ng decision, dapat po involve natin ang Panginoon. Right? So ngayon po, he started to realize, kinu-compare niya ngayon, tulad nung nasa bahay ako, hindi ako nahihirapan. Ngayon, nahihirapan ako, Brother Renan. Now, watch this, verse 18. Magtindig ako, sabi po niya, habang siya po ay natutulog, mag-imagine niya. Ini-imagine na niya kung ano yung gagawin niya. Magtitindig ako at paparoon ako sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. See? Kailan po niya naisip, kailan po niya ginawa ang mga bagay nito? Nung siya po ay nasa kahirapan. God will allow those things, brothers and sisters, para po tayo ay magising, para tayo po ay magkaroon ng realization. Amen. At hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga lilangupahan. So now, he started to realize, brothers and sisters, sabi niya, ituring mo na lang akong isang katulong, isang katiwala, wag na anak, okay na po yan, sapat na. Makinig kayo, mga bata. Yan po ang message ng Panginoon. Nagkaroon po siya ng realization. When he experienced hardship sa kanyang buhay. Amen. Now, eto na po. Hindi na ito practice. Ito po ngayon ay actual na. Kinaumagahan, nagtindig po siya. At kung gaano kalayo ang pinuntahan niya, maglakad siya po pabalik. I know, brothers and sisters, while he was walking from that far, far place, hindi pa po siya naligo. Amoy, anong tawag doon sa mga ng baboy? Koral, ne? Amoy koral. Same pa rin sa Tagalog ang koral? Koral. Amoy koral. Amoy baboy. Amoy putik. Marumi po siya. Wala na siyang time. Wala na siyang time para maligo. Wala na siyang time kasi wala po siyang place to live. So habang naglalakad siya from far off, brothers and sisters, pumaraon po siya sa kanyang ama. Right? Sam, can you please stand up? Go in that place. Yeah. Pali, habibi. Oo, dagiga. Stop, yan. So naglalakad po yung kanyang anak. Kunwari ikaw, amoy baboy ka. Naglalakad po siya. Okay. Wag masyado mabilis. Dapat may dramatic entrance. Yung hirap na hirap ka. Yan. Datapwat samantalang nasa malayo. Hop, sandali! Lumayo ka pa ng konti. Lumayo ka pa. Para po magising kayo. Ang sabi ng Bible, ang galing po kasi ni Dr. Luke, pag nagkwento, pag binasa niyo ang Book of Luke, amen, talaga pong detalye, kasi doktor siya Alam niya yung kwento Datapwat samantalang nasa malayo pa ang kanyang anak. Malayo pa ang kanyang anak.
ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo ang kanyang ama. Tumakbo at niyakap siya sa liig. Niyakap siya sa liig at siya'y inagkan. At siya'y inagkan. Sabi po ng Bible, hindi po yung bata ang tumakbo. Yung kanyang ama ang tumakbo papalapit sa kanyang anak. And you know what, Church of God? Hindi pa po naliligo ang kanyang anak, amoy koral, amoy baboy, amoy biik, amoy kanyo, amoy lahat. Pamoy nga yung kilikili mo, anak. Mabango. Sige, salamat. Right? Pero ang kanyang ama, iran sa kanyang anak. At ito lang po ang masasabi ng kanyang ama. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Right? Abang po nakayakap yung kanyang ama, nagsasalita po yung kanyang anak. Sabi niya, Tay, ay na ako karapat-dapat para maging mong anak. Ay na ako karapat-dapat para saan mo kong anak. May kamali ko, may kasala ko, and everything. Verse 22, datapot sinabi ng kanyang ama, initsupera po niya yung sinasabi ng kanyang anak. Hindi niya pinapakinggan. Datapot ang sabi ng Bible, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal. Yung robe. At isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Robe. Amen. It means, brothers and sisters, anuman po ang mga kasalanan na ginawa po natin sa ating Panginoon. Amen. God can clothe your sins. Iko-cover po ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Iko-cover ng Panginoon ang lahat po nating karumihan. Amen. Iko-cover po, regardless anumang amoy, anuman po ang ginawa mong kamalian. Amen. Ginawa mo mga rebellious thing, brothers and sisters, it will cover it up and it will give you the ring. Ano po yung ring? It is an authority. Amen. Na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen. Isang anak. Amen. Meron kang ring, it signifies the power and authority. Ibinalik po sa kanya. At hindi lang yon, binigyan po siya ng sandalyas. Why? Because during that time, ang mga walang sandalyas, sila po ay mga servant. Mga alila. Pero sabi niya, hindi ka alila anak, ikaw ay anak ko. Binigyan po niya ng tsinelas. Gaano man po karumi ang nagawa natin pagkakasala, ang ating pong mga magulang, tatanggapin po nila tayo ng buong buo. What more ang Panginoon? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Hindi po siya naging judgmental. Nung niyakap niya yung kanyang anak, Papa, hindi po niya sinabing, ikaw anak, saan ka? Saan mo nalagay yung pera? Niya po sinermonan. Instead po, pagsasabihan, niyakap po niya ng mahigpit. At anuman po ang sinabi ng kanyang anak, hindi po niya ito pinakinggan. Why? Because mahal po siya ng kanyang ama. At alam ko, mga magulang na nandito, mga fathers, lahat po kayo, mahal niyo po yung mga anak ninyo. Amen. Amen. Hindi natin kayang pabayaan yung mga anak natin. He was robed, he was given a ring, and he was given a sandals. Amen. Verse 23, at kunin ninyo, eto pa, kunin ninyo ang pinakamatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa. Mag-celebrate la po. It's a celebration. Why celebration? Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang mga katuwa. So they are rejoicing, brothers and sisters, because siya po ay muling bumalik. Siya'y namatay at ngayon po siya'y muling nabuhay. He was born again. Amen.
Kaya ganun na lang po ang tuwa, ganyan na lang po ang sigla na nararamdaman ng kanyang ama. Right? Happy po ba kayo? Are you happy, brothers and sisters? Sa sitwasyong ito? Napakagandang kwento, di po ba? Tapos na po yung kwento. Nagkatuwaan, masaya na. They are rejoicing. May nagbago. But the story did not finish yet. Verse 25. Nasa bukid po ang anak niyang panganay. Ang ganda na ng kwento eh. Bumalik na. Yung rebellious, tinanggap siya ng kanyang ama. Nagkaroon ng peace. Yung rebellious na anak, bumalik na after how many years? Dapat magdiriwang tayo, di po ba? Pero verse 25, si Luke hindi pa po siya tapos. Pero lahat po ng mga Bible, mga churches na narinig po natin, they stop there. Tapos na. End of the story. Pero si Luke hindi pa po. Ang verse 25 ay napakalaking importante po ito. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang mga sayawan. Siyempre, nung ating naramdaman na sound, no, nagkakatuwaan, dapat maging masaya ka, right? Amen? Tingnan po natin. Verse 26, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yon. Anong nangyayari? Bakit nagdiriwang sila? Bakit masaya? Verse 27, at sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng inyong ama ang pinatabang guya dahil sa isang tinanggap niya na ligtas at magaling. Ano po dapat ang reaction natin? Mga kapatid, bumalik na numbalik ang kapatid mo, masaya ka dapat o malungkot? Masaya. That's normal. Kasi mahal mo yung kapatid mo eh. Verse 28, datapwat? Datapwat? Nagalit siya. O sino ditong magalitin sa kanyang mga kapatid? Nagbago yung kapatid mo, nagalit siya. At ayaw pumasok. Nasa bukid siya. Obedient siya. But when the party is on, lahat ng tao doon nagdiriwang, nagsasaya, siya po ay nagalit at siya po ay hindi pumasok. Question ko sa inyo, sinong prodigal son dito? Ang rebellious o yung panganay na kapatid na hindi marunong magpatawad? Hindi marunong umunawa. Imbes na pag-ibig ang ibibigay, puot at galit. Kaya kapag ka may puot at galit ka, kahit anong gawin mo sa church, brothers and sisters, pag nag-worship ka, makikita sa pagmumukha mo. Yung hatred, walang joy. Puro resentment, puro hinanakit, puro galit, puot. Because you refuse to go in. Pag praise and worship na, doon pa pupunta ng CR. Pag masaya na, sila malungkot. Bakit? Nakita ko kasi si Brother Junar bumalik eh. Kinagkagalit ko itong tao ito. Nakita ko na naman si Brother Bert.
Naputa ko sa kanya. Lagi akong sinisingil sa tangki ko. Ganun po ba tayo? So ngayon, sino po ang prodigal? Yung nanumbalik o yung may galit? Amen, Papang. So yung prodigal son po, yung may galit sa puso. At yung hindi marunong magpatawad. Nung kinukwento po ng Panginoon nito, nagalit po ang mga Pariseo. Because ang kwentong ito ay para sa kanila. Dahil marami pong mga Pariseo na mga hypocrite. Lagi silang nasa church, pero meron po pala silang galit, puot, hatred. Pero yung mga nagbago, dati ang durugista, may numbalik kayong Ginoo, may atanggap. Dati yung adulterer, dati siyang pumapatol sa mga patutot o whatever, hindi po natin sila mapatawad. And who wants to refuse to go in? Datapot nagalit siya at ayaw pumasok. At lumabas po ang kanyang ama at siya'y namanghik sa kanya. So imagine po, yung kanyang ama pa ang lumapit sa kanya. Watch this, verse 29. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama. Eto po eto. Datapong iega na ganang ating sakit loob, magsabing amen. Praise God. Lahat ng may mga hinanakit, magsabing praise the Lord. Yes. Di ba, Brother Henry? Pag may nanakit tayo, menumbat niya. Menyumbat siya po, impanganid ang kapatad. Anong sabi niya, Brother Henry? Narito, maraming taon nang kita'y pinaglingkuran. O mga workers, makinig kayo. At kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Meron po ba ditong reklamador? Pastor, aldo-aldo ako maglinis kaya ng church. Hindi mo man ako binigyan ng iced tea. Lagi tubig lang. Pastor, nililinis ko yung mga electric pan na yan. Tapos nung bumalik si Byron, binigyan mo siya ng Coke. Ako, tubig lang. Gayon pala, ang kanyang paglilingkod ay may bahid na interes. Sinong prodigal son ngayon? Ang nanumbalik o yung galit? Kaya po, sa Father's Day ngayon, makikita po natin kung sino talaga ang may sala sa ating mga anak, right? Kahit anong gawin po natin, iyak pa lang alam mo na kung totoo o hindi. What's this? Sama? Alam na alam namin ni mami mo kung sino nagkakamali. Verse 30. Malapit na po tayo matapos. Datapwat nang dumating itong anak mo. Ha? Hindi niya ba napansin yung pananalita ng may inanakit sa puso? Hindi niya sinabi na tapos nang dumating ang kapatid ko. Yung kalukuran kong kapatid, bunso. Nung dumating itong anak mo, umubos ng iyong kapagkabuhay sa mga patutot, ay pinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Imagine po. Instead na sabihin mo, nung dumating yung kapatid ko, yung anak mo. That means, inilayo mo na yung relasyon mo sa kanya. You buried him alive sa puso mo. Kaya kapag dumating ang ganyang pagkakataon, lalabas at lalabas po yung hatred. Kaya yung prodigal son dito, hindi po yung nagkamali. Yung prodigal son, ang mga taong hindi marunong magpatawad, puro may hinanakit sa kapwa, at lagi pong merong yang comment.
Verse 31, ito naman po ang sabi ng kanyang ama. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin. Agree? At iyo ang lahat ng akin. Agree? Datapwat karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay, at nawala at nasumpungan. Amen. But you know, church, sadly, pagdating po natin sa langit, sino pong gustong pumunta sa langit mamaya? Ha? Amen, amen. So wala nang aatin next week. Itanong nyo nga po yung kuya kung pumasok siya sa piging o hindi. You know why? Because the Bible did not mention if he entered or not. Though nasa kanya na lahat, sinabi po, ang nasa akin ay nasa iyo. Verse 32, Datapwat karapat dapat mga tuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Wala ng verse 33 na na-mention na pumasok po siya. Dahil ang kwento, alam niyo kung anong kwento ng 33? Alam niyo yung kwento po? Tayo ang magde-decide ngayon. Kaya hindi na binanggit ni Luke kung pumasok o hindi. Itamo, ngayon ang mag-decide. Are we going in or refuse to go in? Palakpakan po tayong Ginoo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po tumayo and let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. There is power sa message po ng Panginoon. Pag minsan sa church, makikita po natin, bumalik yung ating kapatid, nagbagong buhay, binago siya ng Panginoon, malayo at malawak ang naging experience niya. Subalit, ikaw ang tagal-tagal mo na sa church. Pero nung bumalik ang kapatid mong yon, hindi ka masaya. The Lord is talking to you right now. Baka ikaw pala yung prodigal son. And the church is clear, brothers and sisters. Dapat po, huwag tayong mag-refuse to go in. Tanggapin po natin sila. Gaano man kalawak ang kanila pong ginawang pagkakasala sa atin, forgive them. Forgive them. And the best part, let them go. Pastor, hindi po niya ako binayaran. Pastor, takalya po gewang, sakit lupin na ako yan. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Vengeance is mine, saith the Lord. Vengeance is mine, saith the Lord. Ang paghihiganti ay para sa akin, sabi ng Diyos. Kaya wala kang karapatang maghiganti. Dahil ang paghihiganti ay sa Panginoon. Ngayon, kung naghihiganti ka, Sister Samantha, kung nagiganti ka, that means wala kang tiwala sa Diyos. Ikaw ang gaganti para sa kapwa-tao mo eh. Pero sabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. Kaya ang pagiganti sa Panginoon po yan. Pastor, pinahirapan ako talaga eh. Talagang hindi mo na matarok sa isip pag ginawa niya ang pagsasakit sa akin damdamin. Let go and let God. May nagtanong sa akin, Pastor Chris, paano mo napatawad yung tatay mo? Ginawa ng tatay mo yon?
Para kay Sister Bless. Dahil sabi ni Sister Bless, hindi po natuloy yung kwento ni Pastor Esting. Masakit po yung nagawa ni Pastor Esting. Pero po yung pagmamahal ni Pastor Esting sa amin, yung pinakita po niyang serbisyo, yung pinakita po niya, na bagamat pag kami pumapalpak, nandun pa rin po siya. Nabago po lahat. Wala na ako maisip ngayon sa mga ginawa niya pong sakit sa aming pamilya. Wala na ako maalala. Ang nasa alala ko ngayon, yung kabutihan, yung pag-ibig na pinaranas niya sa amin. Kaya kung meron po kayo naranasan ng mga ganito pagkakataon sa inyong pamilya right now, may galit kayo sa inyong mga magulang, sa inyong ama, sa inyong ina, may buot kayo, may hatred kayo sa inyong mga kapatid, I'm telling you, stop. You're going to the church and you feel that you are righteous. Ganyan din po yung kapatid na panganay, iniisip niya that he was righteous, na ginagawa niya lahat. And yet, nandun pala po yung inanakit. Kaya nawa po ngayong Father's Day, bigyan po natin ng halaga yung ating mga tatay. Matay, Brother Angel, Sister Maribik. Alay po. Can I call on the fathers to move forward? Brother Manny, tara. Brother Junar. Lahat po ng mga tatay, please. Brother Robert. Lahat ng mga tatay. Sige po, move forward. Move forward. Amen. Mga tatay, tignan niyo po yung mga mukha ng yung mga tatay in front of you. Tignan niyo yung mga, ang tawag doon, freckles ba? Wrinkles. Tingnan niyo yung mga wrinkles ng mga tatay niyo. Tingnan niyo po yung mga wrinkles. Alam niyo mga wrinkles na yan, ang dami pong pinagdaanan, mga hirap yan. Ang dami pong mga sleepless nights, ang daming mga trabaho na ginawa niyan, mga katawan na yan. Upang kayo mga bata, makaraos kayo sa inyong pag-aaral, sa inyong kinakain sa araw-araw. Yung mga basic na nakikita niyo sa harapan ninyo, yan ay pinagpala ng Diyos. Tapos nagagalit kayo sa kanila. Parang wagas. Hindi lang kayo napagbigyan. Makinig kayo, mga kids, mga youth. Hindi lang kayo pinagbigyan, hope, ng daddy mo. Magdaramdam ka na sa kanya. Look at them, church. Look at them. Look at them. Pang. Si Papang ng pinaka-senior sa atin is 86, right? 86, praise God. 86 years old. Tignan niyo yung mga freckles, mga wrinkles na dumaan kay Papang. Alam niyo, kapag kinukwento po ni Sister Ann yung ginagawa ni Papang at saka si Ma, talagang overwhelming. May time pa, sabi ni Sister Ann, na pag daw po papasok sila ng school, yung pong daliri ni nanay, yung Colgate, nilalagay po sa kanyang daliri na po sa kapitbahay para lang po. They will do all the things right. Gano'n man po karumi yung mga nagawa natin mga anak. Ang mga magulang na nasa harapan ninyo, mga tatay, they are ready to embrace you. At sasabihin, mahal ko kayo, anak. Mahal na mahal ko kayo. Binigyan tayo ng tatay because we have Father in heaven. Our Lord God, Jesus Christ, ang ating Ama, na mas igit po
ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Gaano man po tayo makasalanan, He is still willing to give us the robe. He is still willing to give us the ring. He is still willing to give us those sandals. Dahil anak tayo ng Panginoon. Kaya huwag niyo kalimutan, yung mga ama na narito right now, bigyan po natin sila ng palakpak. Glory to God. Mga anak, alam ko wala si Brother Ben, anak, pero is watching us. Di ba, Brother Jojo? Ang mga basic na yan, ang mga kamay na yan, ay ginagamit ng Panginoon po. Isang haligi ng pamilya, isang ama na hindi niya kayang makita ang kanilang mga anak na nagugutom sa mesa. Sila, ang mga tatay po natin, na salamat sa Panginoon, at least sa isang araw, sa isang taon, sila po ay in-appreciate po natin sila. Kaya kayong mga tatay, huwag niyo pong pabayaan ninyong mga anak. Gaano man po sila magkaamali, yes, mahal natin sila. Sino pa bang ama natatanggap sa kanila kundi tayo rin? Alangan man yung kapitbahay mo, siya mag-aaruga sa inyong pamilya. Kaya gawin po natin yung best natin, right? And keep healthy, church. Kaya po, pag sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manigarilyo because kapag tinamaan na kayo ng emphysema, tuberculosis, at meron na kayong fibrosis sa inyong mga lungs, sino mahirapan? Ang asawa nyo at ang inyong mga anak. Sila rin po. Kaya ngayon pa lamang isipin na natin to live a healthy life. Amen? Amen po ba? Praise God. Taas po natin mga kamay natin and let's pray sa ating mga Father. Dakila ka, Panginoon Lord God Jesus. Salamat po sa mga tatay na narito sa aming harapan. Salamat sa mga kamay, sa mga basic, Panginoon Lord God, na handa, Panginoon Lord God, na magtrabaho upang makaraos po, Panginoon Lord God, ang kanilang mamahal sa buhay, sa kahirapan. Ginagawa ang lahat, Panginoon Lord God, sa kanilang mga basic, Panginoon Lord, sa kanilang kalakasan, upang maganap po nila ang kanilang tungkulin bilang ama. Kaya, amang Diyos Lord, ingatan mo po ang lahat po ng ama na nasa aming harapan. I-bless mo po sila mightily, Panginoon Lord God Jesus. Bigyan mo po sila, Panginoon Lord God, ng kagalingan sa kanilang physical na pangangatawan. Bigyan mo sila ng wisdom and knowledge, O Lord God, at banal na takot, Panginoon Lord God Jesus, na mamuhay po sila ayon sa iyong kalooban. Bilang isang ama ng tahanan, haligi, Panginoon Lord God Jesus, hallelujah, sandigan ng kanyang mga anak at kanilang mga asawa. I declare, O Lord God Jesus, your greatness, your faithfulness sa kanilang mga buhay. Nawa ang lahat ng kanilang lakas, ang kanilang mga kamay, ay pagpapalain mo, Panginoon Lord God. And you will multiply and increase, Panginoon Lord God, ang kanilang mga hanap buhay. We thank you, Father, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you, church. By the way, ang mga tatay na yan, sila ang mga reason kung bakit kayo mga professional ngayon. May mga engineer, may mga nakapagtapos ng pag-aaral. Amen. And of course, yung kanila pong lahat ng kanilang mga tulong na ibinigay ng Panginoon, sila po ang ating mga Father. Amen. Bless po kayo ng Panginoon at mahalin po natin sila ng lubusan. Amen. God bless you, church. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. At higit po sa lahat sa ating pong Panginoon, si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Let's continue po na mag-rejoice po sa ating Panginoon. Amen. Dahil hindi pa po nagtatapos ang pagpupurit pa sa salamat po natin sa Kanya. Amen po ba?
Amen. Hallelujah. Dahil sa araw po na ito, isa-celebrate po natin ang isa sa pinakamagandang nilikha po ng ating Panginoon. Amen ang araw po ng mga ama. Amen and amen, Sister Lian. Kaya naman po, Happy Father's Day po sa lahat ng daddy, papa at tatay na narito po sa araw na ito. And ganun din po sa mga tumatayong tatay na patuloy na nagpupuri at sumasamba po sa ating Panginoon na si Jesus Christ. Muli maligayang araw po ng mga ama. Amen. Thank you, Sister Blair. Natunay po, napakabuti sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dahil binigyan niya po tayo ng mga tatay na nagli-lead, nagpro-protect, and nag-nurture po sa ating mga pamilya with love and faith. Amen. Kaya naman po, may hinanda pong munting video presentation ang GCM family dedicated to honor our beloved fathers po. Kaya naman po, let us sit, relax, and enjoy po. Amen.